Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Kapag pinag-usapan natin ang North at South Pole ng ating planeta, ay aakalaan yung stable ang mga pole na ito na tila hindi na nagbabago at lumilipat ng pwesto. Well, nagkakamali kayo. Ayon sa bagong pag-aaral ay pausog ng pausog ang ating axis. May ilang mga planeta na ang tuluyang bumaliktad ang kanilang North at South Pole. Mangyayari din kaya ito sa atin? Ang sagot ay hindi malabo. Gaya na lang ng Venus na dating nasa taas ang North Pole, ngayon ay nasa ibaba na. Ang Uranus naman ay nasa gilid na parang bolang gumugulong. Anong nangyayari sa ating axis? Nalalapit na pagbaliktad ng Earth. Yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy ay mabilisang shoutout muna tayo sa mga umorder sa ating merch. Kay Alex, Erlene, Kashi, at dalawa pa na hindi na nag-iwan ng pangalan. Maraming salamat po. Kung gusto nyo ng napakagandang merch mula kay Mr. Pantas at mapasama sa random shoutout natin ay umorder lang sa ating Shopee at Lazada. Ilalagay ko sa comment section ang link ng shop natin. Mabalik tayo. Alam mo ba na ang Earth ay may tatlong North Pole? May Geographic North Pole, Magnetic North Pole, at Geomagnetic North Pole. Paano naman ang South Pole? Tatlo rin ba? Ang sagot ay 4. Bakit ganun? Ang turo sa atin sa school ay may isang North Pole at isang South Pole lang. Kung may compass kayo sa bahay ay try nyo lang markahan kung saan ito nakatutok dahil sigurado akong hindi laging dyan eksaktong tatapat ang North Pole ng compass nyo dahil maya't maya itong gumagalaw sa napakaraming dahilan. Ang akala ng marami nung una ay science fiction lang ang tinatawag na geomagnetic reversal o yung tinatawag na pagbabago ng posisyon ng isang planeta. Ang pagbaliktad ng North Pole at South Pole ay nangyari na hindi lang sa isang planeta, kung hindi sa napakarami pang exoplanets. Isa sa magandang halimbawa dyan ay ang Venus na katabi lang natin. Ang North Pole ng Venus noon ay nasa itaas, ngayon ay nasa ibaba. Ito ang dahilan kung bakit pabaliktad ang ikot nito. Pinaniniwalaan din kaya ng Venus na magtaglay ng buhay noon, pero ngayon ay napakalabo na dahil ito ang pinakamainit na planeta sa ating solar system. Ang pagbaliktad nito ay isa ring pinaniniwalaang dahilan kung bakit sobrang bagal umikot ng Venus sa kanyang axis. Ang isang araw sa Venus ay tinatayang 243 days sa atin o 8 buwan muna ang aantayin natin bago umikot ng buong Venus sa kanyang axis. Ang magnetic field ng Earth ay napaka-importante, mas importante pa sa feelings mo sa kanya. Ito lang naman ang nagpoprotekta sa atin mula sa malakas na space radiation na nanggagaling sa araw. Kung ito ay biglang mawala, lahat ng taong nasa labas ay siguradong matutusta. Masusunog ang mga gala gaya mo na ayaw pumirmi sa bahay. At kung akala mong safe ka dahil nasa loob ka ng bahay ay nagkakamali ka. Madadamage ang cell sa ating katawan na magkukos ng iba't ibang uri ng cancer at iba pang sakit. Ang kuryente sa buong mundo ay magsha-shutdown. Mawawala din ang internet at hindi na makakabalik pa. Malabong mawala ang magnetic field ng biglaan pero ang unti-unti nitong paghina? Posible. Ang pagbaliktad ng ating pole ay hindi ang problema ayon sa mga siyentipiko. Ang problema ay ang proseso habang bumabaliktad ito. Ang araw-araw na pagbuga ng araw ng kanyang plasma na direktang tumatama sa atin ay may malaking epekto sa ating magnetic field na nagsisilbi nating shield sa kalawakan. Pinahihina nito ang ating magnetic force sa oras na bumubuga ang araw ng puwersa patungo sa Earth. Ang isang napakalakas na buga ay kaya raw magpababa ng ating proteksyon ng up to 10%. Ngayon kapag humihina ang magnetic field ng Earth ay nagugulo rin ito at nalilito kung saan ba talaga haharap. Kaya naman ayon sa ilang pag-aaral ay marahil nagsisimula na ang unti-unting pag-usog ng ating axis. Ang sunod na tanong, dapat ba tayong mabahala? Ito naman ang tinatawag na South Atlantic Anomaly.
Ang namumulang bahaging ito ay napatunayang unti-unti nang humihina. Ang magnetic field sa loob ng parting ito ay nagugulo. Kaya kapag dumaraan dito ang Hubble Space Telescope at iba pang equipment ng mga astronaut, ay pinapatay nila ang mga sensitibong makina upang hindi masira ng solar radiation. Katunayan, ilang beses na rin silang nakapag-report na kapag dadaan sila sa parting ito ay laging may malalakas na ilaw na paulit-ulit na tumatama sa kanila na parang flash ng kamera. Ito raw ay bunga ng high cosmic rays na hindi na kayang harangan ng bahaging ito ng Earth. Dagdag pa nila, ang nanghihinang bahaging ito ay unti-unti na ring lumalaki. Kaya napagtanto nila na ito na raw marahil ang unang senyalis ng pagbaliktad ng axis ng Earth. Ang nakakagulat pa sa revelasyon ng mga siyentipiko ay posibleng bumaliktad na noon ng Earth 780,000 years ago noong panahon ng mass extinction at bumalik lang ito sa dati. Ganito ang itsura ng ating magnetic field. Milyon-milyong loops ang nakapalibot sa atin. Napakarami nito pero nakakamanghang iisang direksyon lang ito pumupunta. Salamat naman dahil may tinatawag tayong Coriolis effect. Ito yung puwersa sa loob ng Earth na patuloy na umiikot para manatiling intact o sama-sama at iisang direksyon lang ang ating magnetic field. Para itong napakalaking spring na tinutulungang dumaloy ang magnetic field papasok at palabas ng ating planeta. Ang ating magnetic field ay sigu-segundong tinutulak ng puwersa ng araw, kaya naman ang ating North Pole ay gumagalaw rin kada segundo. Tignan ang bahaging ito. Taong 1840 na simulang matrak ang North Pole at kada taon ay kitang-kita ang pag-usog nito. Ang orihinal na lokasyon nito ay parte ng bansang Canada, napunta sa Siberia at ngayon ay nasa Arctic Ocean na. Noon ang pag-usog nito ay 16 kilometers lang kada taon. Ngayon ay umabot na sa 55 kilometers. Ito pa ang isang nakakagulat na pasabog ng mga siyentipiko. Ang animation na ito ay sample ng paggalaw ng ating axis million years ago. Tumagilid na ang Earth, tumiyaya at dumapa. Ang nakakagulat pa ay hindi ang araw ang dahilan, kung hindi ang loob mismo ng ating planeta. Nagkaroon ng pagkakataon na hindi stable ang loob ng Earth, kaya nagulo ito at nagpaikot-ikot. Ayon sa teorya, ay ganito kalakas ang ating magnetic field laban sa solar radiation, pero dahil nga nagulo ang loob ng Earth, ay naging ganito na lang. Palakas ng palakas ang epekto ng araw. Noon ay walang nahi-heat stroke. Noon hindi natin kailangan gumamit ng sunscreen. Noon walang sunburn na tinatawag at walang mga skin cancer bunga ng matinding araw. Sa ngayon ay wala na tayong magagawa dito. Babaliktad talaga ang Earth kung gusto niyang bumaliktad. Ang tanging magagawa natin ay pakaingatan ng ating planeta. Ang simpleng hindi pagsisiga ng mga basura at simpleng hindi paggamit ng mauusok na sasakyan ay isang napakalaking bagay na para sa Earth. Nakakalungkot lang isipin na hindi na healthy ang ating planeta, kaya pakaingatan natin ito. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Pero dahil nandito ka pa, ay pasalamat tayo sa sponsor ng videong ito, ang Storm Game. Paalala, bawal ito sa minor de edad at para lang sa mga gustong maglibang. Sa larong ito ay hindi mo kailangang magpatalo ng pera dahil sa daily login lang ay makakakuha ka na kagad ng pwede mong ipanglaro. At pag nanalo ay pwede mong i-cash out diretso sa GCash mo. I-download mo lang ang link na provided sa ibaba. Sa pag-register mo pa lang ay may daily bonus agad. Meron itong lucky wheel na pwede mong spin araw-araw. May daily quest din. Kanina pala ay nakakuha agad ako ng 45 pesos. Napakaraming larong pagpipilian. Pero kung ayaw mo namang maglaro ay pwede ka rin kumita sa pag-i-invite. Sinubukan ko pala dito yung Dragon vs Tiger. Tumaya ako sa Tiger at nanalo ako ng 3,800 pesos. Tiger ring! Meron ding mines na iiwasan mo lang ang bomba. Nakapag-cash out din ako at diretso na sa GCash ko. Kung gusto nyo ring maglaro ay i-download nyo lang ang link na nasa ibaba. Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.